flying voter ka naman, kailangan ka lumipat ng teritoryo. Hindi ka pwede mag-flying voter within the same embassy, no? So, lilipat ka ng bansa talaga in some cases. Sabi ko ko na allegedly sa lokal. Yun daw kinontrata ninyo na supplier ng Indelible Ink, isang pahid lang na kahit na tubig sa tribo, natatanggal na yung Indelible Ink. Ang alam ko po hindi totoo yun kasi nung nag-testing tayo niyan, may witnesses naman tayo from various government agencies. No? May mga procurement watch dyan, may mga grupong, may mga watchdog na nagbabantay sa proseso. So, okay. I find it very difficult to believe na gano'n siya kanina. There was one supplier na na-disqualified precisely because gano'n yung kanyang in-offer na Indelible Ink. Pero yun na ako, na-disqualified po yun. Okay. Ito concern ng kapatiran in other parties. Concern din lalo ni JB yan. Ako, nawala yung ano ko eh. Wala na naman akong pangalan sa election eh. Una, hindi oh. Wala. Tapos hinanap ko sa pressing finder yung pangalan ko. Wala. So, pinopost ninyo yung mga kinakailangan na gawin ng mga botante at mga kandidato. Now, itong source code allegedly was not accepted to be certified again and the last card. So ano ho ang security natin? Ibinalit na ba ng Commission on Election yung digital signatures? If ever, how secure is this coming 2013 election? Technologically speaking. Sige po, unahin natin yung source code. Gusto ko sabihin source code, pagkatapos ng 2010 elections, balak namin mag-automate sa ARM 2011. So, binili na namin yung source code, yung programa para sa 2011. Kasama doon sa pagbili namin ng sistema, ay kasama yung source code. Yung source code at the time, 2011, was submitted to the independent certifier, which is called SLI, no? Tandaan yung pangalan yun, magiging importante yun namin. Iba yung global solution. Iba ba yun? Oo. So, SLI. Now, SLI certified the source code, kaya nagkaroon tayo ng tinatawag natin trusted build. Ano ba yung trusted build? Yung source code po kasi, instructions yan, pero ang nakakabasa niya tao, kasi sulat yan English, no? Pero, pag okay na yung source code, tina-translate yan into what is known as machine code. Yung machine code, zeros and ones. Nung na-certify yung source code noong 2011, ginawa na natin siyang machine code at kinarga na natin sa PCOS. Pagpasok ng 2011, hindi natuloy yung ARM elections. Pero nasa atin na yung sistema, nasa atin na yung PCOS. Ngayon, noong 2012, nagka-problema yung Smartmatic at Dominion. Ito ngayon yung binabakpakan ng mga kritiko ng automation. Sinasabi nila, kesyo nagka-away-away yung dalawa, therefore hindi na makukuha. Kasi nungalingan po yun. Kasi nasa atin na nga yung source code. Okay. Pangatlo, nung kamakailan lang, nagkaroon tayo ng trusted build para naman doon sa back-end ng automated system. Ang automated system, dalawa po yan. Isang front-end, isang back-end. Yung front-end, yun yung gawa ng Smartmatic at ng Dominion na nasolve na natin noong 2011 bago pa nagka-problema ang Smartmatic at Dominion. Yung 2013, nagkaroon tayo ng trusted build sa back-end. Yung back-end, hawak po yan ng technology na hawak na natin. Wala pong partisipasyon ng Dominion dyan. So, ang partisipasyon ng Dominion sa pangalanan natin ay yung kakarampot na code doon sa PCOS, which was resolved in 2011. Now, bakit sinasabi na wala tayong source code? Okay, kasi noong 2011, sinabit natin yung source code sa SLI. Sinertify ng SLI. Ang tamang procedure po, kapag na-certify na yung source code, ibig sabihin, if you can imagine it, na-stamp na yan, na-certified. Yung stamp copy, ibabalik sa COMELEC para ibigay sa Bangko Sentral in escrow. Ang problema, nung ibibigay na ng SLI sa COMELEC, yung stamp copy na yun, sumingit ang Dominion. Sabi ng Dominion, pag binigay nyo yan, kakasuhan namin kayo. Okay? Yun lang yun. Banta lang ng kaso. Hindi yan ibig sabihin may pag-aari sila. Hindi yan ibig sabihin wala kami karapatan dyan. Sinasabi lang na tinatakot niya yung SLI na pag nirelease mo yan, kakasuhan kita kasi hindi pa kami tapos mag-away ng Smartmatic. Okay. Siguro ganito yan. Smartmatic
together with Dominion, ang pumasok sa kontrata noong Yes. before 2010, which the government signed Yes. with the contract. Ang nangyari ngayon, even Germany and the US, may kaso ngayon, ang ibang ano, tanggap ba yun ang kapatiran at pamilyastos? Kasi yung SLI at saka yun yung lumang napagkasunduan eh. Pero yung ngayon ang tinatanong ng maraming kritiko ng COMELEC, puro fake ang gagamitin flash drive at source code. How true is that? And ano ang stand ng kapatiran dyan? Alam niyo, I don't want to comment on an issue that I am not certain of. So, ano ho yung mga issue na we are... So, concerns na lang. Concerns sa kapatiran. Well, yung usual concerns po, yung safety features, yung security features, at yung mga issues na bringing up po ng mga eksperto na hindi accordingly sinasagot ng comment. Okay. Ano po yung particular halimbawa, JC? Well, yung safety features po. Okay. Sige. Una-una po, no? Yung sinasabing UV. Okay. UV marks. Aside from the fact na active na yan ngayon, noong 2010, tinanggal natin yan kasi may problema dun sa UV marks. So kung nangyari, kung ginamit natin yung UV marks at the time, maraming balong na authentic na mali-declare na spurious. Mas malaking problema po yun. So pinakain natin yung UV sensor. Labag pa yun sa batas? Hindi. Dahil wala sa batas yung UV sensor. Kahit saan hanapin nyo sa batas, balik-balik ka rin yung batas, wala yun doon. Kung meron, kailangan, ang nakalagay doon, kailangan yung balota, merong security features. At meron po yun, at ilang beses na namin na-demonstrate yun. Kalokohan po yung sinasabi ng mga kritiko na lumabag kami sa batas dahil walang UV sensor. Tapos yung mga kuya. Pangalawa, yung sinasabing digital signature. Tatlong beses na kami dinala sa Korte Suprema niyan at tatlong beses na sinabi ng Korte Suprema, walang paglabag sa batas. Pinipilit nila, hindi, kailangan may digital signature. Sabi ng Korte Suprema, merong digital signature yan. Hindi nyo lang naiintindihan. Bakit? Kasi iba yung hinahanap nilang digital signature. Marami po kasing paraan para maglagay ng digital signature sa isang dokumento. Okay po yan. Marami po paraan. Sabi natin may dalawang malaking paraan. Yung isang hinahanap nila na hindi namin ginawa, bakit namin hindi ginawa? Yung hinahanap nilang paraan, yung tinatawag na PKI, no? Public Key Infrastructure. It requires us to give digital signatures to the hundreds of thousands of BIs. Ang BI natin, 3 per precinct. There were more than 76,000 precincts. So you can imagine kung ilang BI yan. Pag nagbigay tayo sa bawat isang BI yan, kailangan natin ibigay by January. Pag binigay mo yan by January, ang election sa Mayo pa, hindi natin alam kung anong nangyayari sa BI between January and May. Pwede nilang ibigay sa kandidato yung kanilang key, pwede ma-disqualify kasi all of a sudden, ma-realize natin, may tumatakbo pala silang kamag-anak. And as usually happens, on election day, hindi sila sisipot. Mag-hostage mo yung election.